Ang pinakamainit na balita ngayon dito sa PBA ay itong nireport ni Homer Sison at ng Spin PH na ang San Miguel daw ay itetrade na itong si Jericho Cruz at Andres Cahilig kapalit ni Cedric Bearfield. Naglabas kaagad ng statement ang San Miguel sa fastbreak.com kung saan pinabulaanan nila yung report. Pero naninindigan itong Spin PH na totoo yung kanilang balita. So ano ngayon ang totoo kaya dito na ito nga kayang San Miguel ay willing i-trade ito si Jericho Cruz at si Cahilig o hindi? Marami ang naniniwala na talagang balak itong i-trade ng San Miguel dahil kung titignan natin, marami nagtataka bakit nga tinrade ng San Miguel itong si Wami Tiongson yung point guard nila at ang kinuhang kapalit ay isang shooting guard na si Jerick Ahanmisi. Kasi logically dapat ang kapalit ni Ahanmisi o rather ni Wami Tiongson ay point guard din. So ba't shooting guard yung kinuha nila? Kaya ngayon mukhang nakita nga natin na mukhang ito ang dahilan kaya ang kinuha nila shooting guard. Dahil itetrade din nila si Jericho Cruz para naman makuha ito si Cedric Bearfield. Pero siguro ang nangyari dahil pumutok na yung balita, pinabulaanan na to ng San Miguel Beermen. Kasi i-offer pa lang nila si Cruz at si Cahilig kay Bearfield at wala namang garantiya na natatanggapin ito ng Blackwater. Ang problema, kumalat na yung balita, so no choice na ang San Miguel kung hindi i-deny yan. Dahil syempre, sasama ang loob ni Cahilig at ni Cruz kung nalaman nila na sila balak i-trade ng San Miguel Beermen. Isa yan doon sa mga teorya. Ang isa namang teorya dyan, ang nagsinasabi na malabo daw talaga yung proposed trade na sinasabi ni Sison. Dahil, itong si Jericho Cruz, matagal na yan player ni Coach Leo Austria. Nasa college pa lang doon si Jericho Cruz, hinawakan na yan ni Coach Leo kasama si Don Troliano at itong si Rodney Brondial nung nasa Adamson pa silang lahat. So malabo daw talaga na i-trade yan nitong si Coach Leo Austria. Samantala naman, ang isa pa nating balita, hindi rin magkasundo si Andre Karakot at itong si Rain or Shine Elasto Paintes pagdating dito sa kanilang kontrata. Kung inyo maalala, ito si Anton Asisio pumirma na extension dito sa Rain or Shine. Pero ito si Karakot at itong si Gian Mamuya hindi pa. So baka magkaroon ng shortage ng guards itong Rain or Shine lalo na at hindi pa nakare-recover si Felix Lemeti. Sa bagay, mas madaling mawala ng mga point guards kaysa naman sa mga big men dahil maraming guards na sumasali dito sa PBA every year sa rookie draft. And of course, alam natin maraming mga free agents at just sa MPBL anytime pwedeng kumuha ng Rain or Shine. So hindi ito dapat siguro masyadong problemahin ni Coach Cheng Giao. Ganun pa man, mahusay na ganito si Andre Karakot, kaya isa yan doon sa mga kinukonsiderang ngayon at pinag-aaralan ng ROS. Marami din ang naniniwala na itong Rain or Shine Elasto Painters ay kinakailangan talaga na gumawa ng hakbang para maging malakas yung kanilang lineup. Kung sa bagay, itong Rain or Shine Elasto Painters, isa yan talaga doon sa mga teams na gusto mag-improve ng lineup nila, kaya hindi na ako magtataka talaga kung ito'y kanilang gagawin. Kung sa ngayon, itong si Karakot ay kinakausap pa rin daw ang kampo ng ROS at gumagawa sila ng matinding hakbang para masiguro na magkakaroon sila ng mas magandang sitwasyon pagdating dito sa kanilang lineup. Kung magkakasundo sa salary, pirmahan agad yan sigurado. Pero kung hindi, sa tingin ko madali makakahanap ng panibagong guard itong Rain or Shine Elasto Painters na pwede nilang idagdag dito sa kanilang lineup. At yan siguro dahilan kung bakit itong ROS ngayon ay naghahanap talaga ng paraan para ipakita na sila ay seryoso dito sa gagawin nila para magkaroon sila ng isang championship contender na team. Dahil matagal-tagal nang hindi nagcha-champion itong Rain or Shine. Kaya tignan natin kung ito yung mangyayari talaga at naniniwala naman ako na gagawin talaga to ni Coach Cheng Giao para maipakita sa lahat na sila ay seryoso sa pagcha-champion. Ang Barangay Ginebra nga ba ay isa dito sa mga teams ngayon na interesado na makuha itong si Evan Nelly mula sa Phoenix Fuel Masters. Gusto rin maghanap ng Ginebra ng panibagong mga guards na pwedeng makapartner nitong si RJ Abariento sa backcourt at itong si Nelly ang isa sa nakikita nila. Patagal nang nasasabi na po pwedeng i-trade ito si Evan Nelly at mukhang ito na kung sa bagay magiging okay si Nelly dahil mahusay yan na guard. Plus isa rin ito sa mga nakikita natin na po pwedeng magawa ng paraan ng San Miguel naman dyan sigurado Phoenix. Dahil ito si Nelly matagal na napapabalitan na sa trading block at kinakailangan nila kaya sa tingin ko makakatulong ito dito sa Phoenix Fuel Masters. Kung sa bagay, isa dito sa mga pinakamaganda na po pwedeng gawin ng Phoenix ay ipakita na sila magiging seryosong championship contender at yung pagtitrade para dito kay Nelly makakatulong. Sa Ginebra naman, malaking bagay si Nelly dahil magaling na point guard yan at
pwede naman na maging kapalit ni Jeron Teng, rather ni Evanelli ay itong si Sunny Esteel mula dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko itong si Sunny Esteel malaki may itutulong yan para dito sa Barangay Ginebra, sa Phoenix Fuel Masters kung sakasakali nga na matuloy itong trade. Alam naman natin na itong si Sunny Esteel ay kinakailangan lamang ng playing time sa Ginebra at hindi niya makuha. Kaya kung sakasakali na itong si Esteel ay mapunta dito sa koponan nitong si Coach Charles Chu, magkaka-playing time siya dyan. So yung Sunny Esteel for Evanelli na trade, sa tingin ko magiging maganda yan para dito sa koponan ni Coach Tim Cone at pati na rin itong si Coach Charles Chu. Kaya sa tingin ko magiging isa to sa aabangan talaga ng marami na po pwedeng mangyari para dito sa dalawa. Samantala naman, isa pa dito sa inaabangan ng mga fans ngayon dito ay kung ano ba yung totoo tungkol dito sa balita na yun daw import ng San Miguel ay mainitin ang ulo, si George King. Base doon sa lumabas na mga report sa social media dito sa account ni Snow, mukhang ito si George King, sinasabi nila ay baka medyo unpredictable at medyo magkaroon na naman ng problema ang San Miguel dito sa kanilang import. Sana naman kung ikaw ay SMB fan, hindi mo gustong mangyari yan dahil alam natin na medyo matindi yung nagiging problema dito ng San Miguel lately sa mga imports. Naalala ninyo, yung si Tyler Wilkerson na naging mainitin din ang ulo at pinauwi ka agad ng SMB. Kaya nga kahit na magaling na import yan, kapag may attitude problem, papaalisin ka agad ng mga team. Kaya mukhang ganyan ang sitwasyon ngayon dito sa San Miguel Beermen. Kilalang magaling na scorer itong si George King, pero kailangan syempre pakita ng San Miguel na ito'y nakikisama rin dahil syempre baka maging problema yan sa bandang huli at yan yung kinoconsider ngayon ng SMB. Well, malalaman natin yan kapag naglaro na itong San Miguel Beermen kontra dito sa koponan ng iba pang mga makakalaban nila. Siyempre sa umpisa siyempre magpapakita ng Guinness dun si King, pero siyempre kapag nandyan na yung playoffs at yung mga matitinding laban, dyan natin makikita yung kanyang composure at kung talagang magiging fit siya para dito sa San Miguel o hindi. Dahil yan yung pag-aaralang mabuti sigurado ng management at gusto nila siguraduhin na magiging itong si George King hindi lang scorer kung hindi all-around player para dito sa SMB. Dahil yan talaga ang iniintay natin ngayon na gagawin ng San Miguel, na siguraduhin na itong San Miguel, na itong si George King hindi lang scorer yan, kung hindi magiging isa to sa mga players na gagamitin talaga ng SMB para patunayan na sila ay magiging ready dito sa kanilang championship quest. Kaya siguradong all eyes, sabi nga nila, dito kay George King at sa SMB. Shout out kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon, Michael D, Dexter Domer, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, Ireneo Salangsang, John L. Alagon, Edwin Carmona Jr., si Malyari Mascarillas, Simon De Guzman, at pati na rin sa iba pa natin ang mga regular na mga taga-subaybay.